Marquez. Magandang gabi po, ito 24 oras. Dahil hindi natutulog ang balita. Buwag na ang kontrobersyal na Executive Order 464. Sa ilalim nito, bawal dumalo sa mga pagdinig ng Kongreso, mga miyembro ng gabinete at matataas na opisyal ng militar at pulisya nang walang pahintulot ng Pangulo. Inanunsyo po ng Pangulo ang pagbawi sa EO 464 matapos ang pakikipagpulong niya sa ilang miyembro ng Catholic Bishops Conference of the Philippines at ng kanyang gabinete. Nakatutok po si Ruth Cabal live mula sa Ortigas sa Pasig. Ruth. Mike, matapos bang makipagpulong sa ilang obispo, ni-revoke na ng Pangulong Arroyo ang kontrobersyal na Executive Order 464. Itinago ang meeting ng Pangulong Arroyo at kanyang gabinete at ilang obispo sa isang hotel dito sa Ortigas. Maging ang plakang number 1 ng Pangulo, tinakpan. Pinagbawalan ding pumasok ang media sa hotel. Pasado alas 4, lumabas na ang Pangulong Arroyo ng hotel. Kasunod niya, isa-isa na ring lumabas ang mga miyembro ng gabinete. Sina DTI Secretary Peter Favila, Budget Secretary Rolando Andaya, DOTC Secretary Leandro Mendoza at si Yusek Lorenzo Formoso, Deputy Executive Secretary Manny Gaite. Sabi ng mga kalihim, 7 hanggang 8 obispo raw ang kamiting nila. Ang pagkakaalam daw ni Secretary Ronaldo Puno, ilan sa mga nakamiting nila ay miyembro ng EXECOM ng CBCP. Very constructive. Actually, hindi lang EO 464 ang pinag-usapan. We talked about how to move forward on the points in the pastoral letter which talked about dealing with corruption. Sa pahayag ng Pangulo, sinabi niyang hindi na raw pwedeng gamitin ang EO 464 na dahilan para hindi sumipot sa mga hearing ng Kongreso ang mga opisyal ng Malacanang. Pero giniit ito na kailangan pa rin sundin ang konstitusyon at iba pang batas kaugnay ng pagtestigo ng mga opisyal ng palasyo. Sabi ni Justice Secretary Raul Gonzales, sineryoso raw ng Pangulo ang panawagan ng CBCP. Well, it is in accordance with what she feels was the sense of the CBCP. So pinagbigyan ko talaga yung Well, yes, but also in recognition of the fact that it could lead to rest a lot of wrong perceptions. As far as we're concerned, EO 464 actually does not really exist anymore because the Supreme Court had already nullified portions of that. Paliwanag ni Gonzales na nanatili ang probisyon ng executive privilege sa konstitusyon, kaya't may mga usapan pa rin sa pagitan ng Pangulo at mga opisyal na hindi pwedeng isa publiko. Pero tiniyak ni Gonzales na sa kaso ni Fed Chairman Romulo Neri, pwede na itong bumalik sa Senado. Neri will be allowed to testify for as long as he wants. They can never arrest Neri anymore anyway. And they were limited to questions. So Neri will testify. Nasa pulong din daw kanina si Neri at lahat ng mga opisyal na nabanggit sa ZTE-MDN project. Sakaling magkaroon ng kwestiyon ang mga obispo sa nasabing proyekto. Si Executive Secretary Eduardo Ermita raw ang nag-imbita sa kanila sa pulong. Mike, mahigit 2 oras tumagal yung pulong at sabi ni Secretary Puno, posible raw na maglabas pa sila ng ilang programa kontra katiwalian base nga doon sa rekomendasyon ng mga obispo mula sa pulong kanina, Mike. Maraming salamat, Ruth Cabal. Nakatutok live mula sa Ortigas sa Pasig. Bagamat binawi na po ang Executive Order 464, may ilan pa rin na hindi lubusang masaya sa hakbang na yan ng Pangulo. Ayon sa miyembro ng grupong Former Senior Government Officials o FSGO na nakikita ngayon si Jing Veles, mahirap makapagpasya sa ngayon dahil inaasahan nilang makakahanap pa ng ibang palusot ang ilang opisyal ng gobyerno para hindi umarap sa mga investigasyon. Ang ilang senador naman ay hindi kontento sa pagbasura lang ng EO 464. Maaari pa rin daw isang kala ng mga opisyal ng ehekutibo ang tinatawag na executive privilege. Sinabi naman dyan ni Vice President Noli de Castro na makatutulong sa paghahanap ng katotohanan ang hakbang na yan ng Pangulo. Wala pa ang opisyal na pahayag sa ngayon ang Catholic Bishops Conference of the Philippines.